Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po na naman pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ako. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po, babatiin ko muna po kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating pong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. Ito po, nakakagulat lang po mga katambay, di ba? Dahil ito pong nakaraang araw, pumutok po na pinatakas o tumakas. Pinatakas ba o tumakas si Garma, mga tambay? Dahil nga po dito sa sinasabi pong pumutok na issue na scripted dahil sa isang pulis colonel na si Grijaldo ang nagpasabog na hindi totoo ang sinasabi po ng Garma. At ito po ay ginagawa-gawa lang daw po itong issue na ito. Itong sinasabi po ni Garma na ano po, yung reward system, lalo po sa war on drugs. Pero sa kabila nun, mga katambay, tumakas yata. Pero sa kabila nun, wala po yatang gagawang investigasyon ang pamahalaan. Bagkus, nagsalita pa po, mga kababayan ko, ang DOJ Secretary, imbis po na imbestigahan kung bakit siya lumabas ng bansa sa sinasabi po ito po ay tumatayong pinakamabigat na ebidensya o witness na tatayo para dito sa sinasabi nilang magkaroon sila ng matibay na ebidensya na talaga ang ginawa ni dating Pangulong Duterte ay labag sa batas ang kanyang war on drugs dahil ginamitan ito ng reward system. Pero sa kabila nun, hindi po aalamin ng DOJ kung bakit siya nakatakas o umalis ng bansa. Bagkus, bibigyan pa raw po ito ng proteksyon, mga katamay. Bibigyan ng proteksyon. Gagawin po itong witness protection. Ilalagay po ito sa witness protection program ng DOJ, mga katamay. Kung kinakailangan. Ibang klase, no? Ibang klase na po sa bansa natin, mga katamay. Pakinggan po natin ang napakagaling pong sekretary po ng DOJ, mga katamay. At komentuhan po natin. There are many things about it because the cases against her or involving her have not yet been filed. We're still conducting case build-up. In any case, she's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting which may not necessarily be in conjunction with what the Quadcom has in mind. Sir, case build up, can you provide us with more information? Ito na po ba yung sa task force? Kasama na yan sa task force natin. Ano po yung... Ang common purpose naman ng case build up is to make sure that the cases to be filed are strong cases. We cannot just keep filing cases that have no legal basis or no evidence whatsoever. We have to make sure that the evidence is intact before we file a certain case. Case build up against her? Or she may be part of it in one way or the other, or she may be a suspect in one way or the other, but just the same, with respect, we're doing this also respecting the wishes of the Quadcom, because we know she's considered an important witness by the Quadcom. But because there's no case against her, pag-uwi niya dito, she can just go home. She can, but we will offer her protection, and we will make sure that she's in contact with us, because we have to avoid incidents like this. So, sir, she will be considered as a state witness or pag-aaralan pa? Pag-aaralan pa yan kasi maraming anggulo yung mga kasong yan. Maraming anggulo. And why, I'm sorry. Yan po mga tabay, napakagaling po nating DOJ Secretary Boying Remulla, mga katambay. Ibang klase, no? Hindi po tututukan yung pag-alis. Bakit po umalis? At bakit po nakasakay na eroplano? Bakit po nakapunta na Estados Unidos sa kabila ng ang kanyang visa ay paso na? Dahil hindi lang po pala ito. Hindi lang po pala ito, mga kababayan, na isang beses niyang ginawa. Nag-attempt na po siya. Ang naging entry niya, Japan. Magko-connecting flight po siya pa US. Pero hindi na po siya pinayagan sumakay sa Japan dahil po may problema na ang kanyang visa papuntang US. Pero ito, inulit na naman niya. At nakasakay po siya ng eroplano. At nakarating po siya ng Estados Unidos sa California. Kaya lang,
airport to airport lang po, mga kababayan. Airport to airport. Doon na po siya naharang na immigration, US immigration. Hindi na po siya nakalabas ng airport. Mga kababayan, ibang klase, no? Talagang itong si Garma, kung lalagyan po natin ng logic, talagang may iniiwasan po. Iniiwasan niya na po. Dahil hindi lang naman po yung pagiging witness niya kuno sa Quadcom na sinasabing siya ang resource person na magtuturo na ang dating Pangulong Duterte ay merong reward system. Hindi lang naman po yun. Meron pa po siyang mga kaso. Di po ba? Sinasangkot din po siya sa pagpatay. Di po ba? Mga kaso doon po sa dating PCSO, mga tambay, na namatay. Sinasangkot po siya. Pero wala pa pong file na kaso sa kanya. Kaya nga po ang sinasabi po rin sa mga balita na po pwede pa rin siyang mag-travel. Yun ang pinapuputok po nila. Pero sa kabila nun, kinuha ka ng Kongreso, resource person, di ba? Tapos pinalaya po ng Kongreso ito eh. Dahil ito po, nasa pangangalaga po ng Kongreso ito. Kaya lang, umuugong po sa balita na ito po ay pinalabas bago po mag-undas. Pinalaya po ito dahil sa sinasabi po nila di umano na basta ikaw palalayain namin, basta pag nangailangan ang Kamara o ang Kongreso o ang Quad Committee na ikaw ay a-attend ka ng hearing. Pero sa kabila nun, mga tambay, yung pagpapalaya sa kanya na sinasabi nila na pinalaya pansamantala ng Quadcom. Pero 2 beses na nag-a-attempt umalis ng bansa. Ito po ba yung magiging sinasabi po nila na kredibilidad na merong itong patutunayan na totoo ang sasabihin nito? At paniniwalaan ito ng Quadcom na mismong itong retired police colonel Garma ang ayaw ng manatili sa bansa at pilit na pilit. Parang ginagawa nyo style, di ba? Natatandaan nyo? Yung mga style na tumataka sa mga kaso, anomalya. Di ba? Sino po ba yung mga nauna? Panahon po ni Pinoy. Sino po yung napakatagal na rin na nasa Amerika? Di po ba si Andy Bautista? Yung napakalaking issue po sa COMELEC. Natatandaan nyo po yun? Nasa Amerika po yun. Napakatagal na nun. Sino pa po ang napunta po ng North America? Nakakauwi lang dahil nagtago rin po ng 7 taon. Di po ba yung si Mabilog, si Mayor Mabilog? Mukhang ganun din po yata ang gagawin ng isang police colonel, retired police colonel, Garma. Mukhang magtatago rin po yata at gustong pumunta ng North America. At gustong gayahin po yata ang pattern ng Mayor Mabilog at ng Andy Bautista, mga katambay. Ibang klase, no? Tapos ito po yung paniniwalaan. At puprotektahan pa. Puprotektahan pa ni Secretary Boying Remulla, mga tambay ng DOJ. Bibigyan po nila ng proteksyon ang sinasabi nila nga witness. Kaya bibigyan nila ng proteksyon ang witness ng Quadcom. Dahil ito po daw ay matibay na magiging witness o sinasabing resource person ng Quadcom, mga katabay. Ibang klase. Hindi man lang natin narinigan itong gobyerno natin ngayon na dapat din natin imbestigahan yan. Paiimbestigahan ko yan. Di ba? Dapat marinig man lang natin sa isang DOJ secretary. Bakit siya umalis? Kailangan siya ng Quadcom dahil siya ay tumatayong witness. Bakit siya lalabas ng bansa? Dapat maimbestigahan yan. Dahil unang-una yung paglabas niya na illegal na. Di ba? Dahil unang-una, wala nang visa. Yung visa niya, wala nang visa. Di po ba? Kaya dito po, may sabuatan po yata. Di po ba? Dahil nung una, hindi ka na nga naka-attempt. Tapos ngayon, naka-attempt ka. Nakaalis ka. Sino kaya ang tumulong? Yun po ang dapat saliksikin. DOJ Secretary. Sino po ang tumulong kay retired Colonel Garma para po makasakay ng eroplano, makaalis ng bansa at makatungtong ng airport ng California? Sino po kaya? Hindi po ba natin ito tututukan, imbestigan kung sino ang tumulong sa kanya makaalis ng bansa? Di po ba? Ano kaya ang
Sino kaya ang contact? Sino kaya din ang tutulong doon sa pupuntahan niya? At wala po itong abiso, walang paalam sa Kongreso, walang paalam sa committee ng Quadcom. Hindi nagpaalam ito. Hindi katulad nung secretary, yung secretary po ng Office of the Vice President. Nagpaalam po sa Vice President yung kanyang biyahe dahil nga sa kalusugan ng kanyang kamag-anak o mahal sa buhay na nahan doon na importante niyang dalawin dahil may mga sakit o may sakit. Nagpaalam. Samantalang ito si Garma, never nagpaalam sa Quadcom Committee na siya ay tumatayo ron na resource person na parang matibay na witness nila. Dahil ito po yung nagpasabog ng reward system. Di po ba? Nakakalungkot lang po sa isang DOJ secretary. Mukha po yata talagang totoo yung sinasabi po ng mga Duterte, DOJ, na lahat ng puwersa ng gobyerno ay laban na sa mga Duterte. Kampi-kampi na. Ganun po pala ang lumalabas ngayon. Pag pinag-aralan po pala ng mga Pilipino, DOJ Secretary, lumalabas po palang napakalaking katotohanan ng sinasabi ng Vice President na lahat po kayo ay nagsama-sama na. Ang gobyerno, makakaliwang grupo, kasama po yata ang media, kasama rin po yata ang media. Ang institusyon ng Kamara at Senado, kayo, ang maahensya ng gobyerno, kapulisan, ay nagkasama na, nagkaisa na para pabagsakin po yata talaga at demolition job ang mga Duterte. Ganun po pala. Kaya po pala, lahat ng natuklasan ng Vice President ay talagang napakatibay na meron siya ebidensya. Napakatibay na katotohanan pala lahat ng natuklasan. Laganap ang korupsyon, laganap ang droga, laganap ang krimen sa ating bansa. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Bakit nagkakaganito ang ating bansa? Dahil ba sa nakabalik sa kapangyarihan na ayaw nang mawala at gusto na forever na sila riyan? Ganun po ba? Gagawin ang lahat para doon sa sinasabing yung magiging tinik sa kanilang ambisyon, yung tinik doon sa ambisyon na maging Pangulo saka maging Prime Minister ng bansa. Gagawin lahat ng puwersa ng gobyerno, gagamitin para dito sa gawa-gawang mga ebidensya, gawa-gawang testigo, scripted. Tapos, makakarinig tayo, yung pag-alis pa lang ni Garma, questionable na sa mga Pilipino. Tapos merong isang ahensya ng DOJ, parang napaka-spoiled pa. Bibigyan pa ng protection ngayon. Ibang klase. Talagang iba na, iba. Sa bagay, hindi natin masisi. Dahil yung anak niya rin, di umano, di ba? Nasangkot po sa droga. Yung anak niya, nabigyan din po yata ng protection Di kaya? Totoo kaya yon? DOJ, na yung anak niyo raw po nahulihan ng high grade na marijuana, pero nabigyan daw po ninyo ng protection. Mr. Secretary ng DOJ, totoo po ba yon? Na nakalaya at napawalang sala po doon sa kanyang nahulihan siya ng napakaraming high grade na marijuana. Nagaling din yata sa ibang bansa. At ang umuugong po, nabigyan po yata ng proteksyon ng tatay na DOJ Secretary. Pagdating po yata sa mga grupo, kaalyado, may proteksyon ng batas. Pero pagka hindi ka kagrupo, hindi ka kaalyado, kalabang ka ng batas. Ganun po ba? Nakakagulat lang po mga katambay. Ganito na nangyayari sa ating bansa. Ang batas po ay wala ng piring. Wala na pong piring ang batas sa ating bansa yata. Pagdating po dito sa grupo nila, tanggal ang piring. Meron pong nakikita at meron tinititigan, mga katambay. At meron itinuturing na kalaban at kaaway ang batas yata natin ngayon, mga kababayan. May protection. May protection ang gumagawa ng masama yata ngayon. Ang mga involved sa kasamaan, protektado ng batas po yata ngayon. Hindi man lang yung imbestigahan, yung pinasabog ni Kernel
ni Colonel Grijaldo, hindi man lang imbestigahan ng DOJ yan. Na totoo ba yung pinasabog ni Grijaldo na kinausap siya ng 2 congressman kasama si Colonel Garma, si retired Colonel Garma. Kasama na pinagagawa sila at ganito ang statement na sasabihin mo sa susunod na hearing na totoo lahat ang sinasabi ni Garma na talagang merong bayaran, merong reward at sangkot pa dito ang Senador Go at Senador Bato. Di umano. Ibang klase, no? Nakakalungkot lang po. DOJ Secretary, ibang klase. Nakikita po natin, Remulla. Talagang matatandaan mo sa kasaysayan na meron nagkaroon tayo ng DOJ Secretary, Remulla, na talagang wala pong palakasan, walang kinikilingan ng DOJ Secretary. Meron kang anak na hulihan ng high-grade marijuana, malayang-malaya na. Di umano, impossible. Ngayon, si Garma, wala man lang tayo narinigan, mga kababayan ko, na iimbestigahan yan. Dapat imbestigahan yan kung sino tumulong dyan. Diba? Kung sino tumulong dyan. Bakit nakalabas ng bansa yan at pupunta ng Amerika? Samantalang napakahirap mong sumakay ng eroplano dahil sa eroplano pa lang, alam na nila. Pagpasok mo ron, titingnan na lahat ng information mo. Kung ikaw ba'y talaga may visa para makarating ka na Estados Unidos. Pero nakasakay ng eroplano, nakapasok, sino kaya ang tumulong? Di ba? Ibang klase. Ay, nako, Pilipinas, nabago na talaga. Tama yung sinabi nyo, ang Pilipinas ay mababago para sa inyo. Sa inyo lang na bago ang Pilipinas dahil lahat yata ay pumapabor lang sa inyo. Bagong Pilipinas, papabor sa amin ang bagong Pilipinas. Dahil kontrolado namin lahat ang ahensya ng gobyerno. Kontrolado namin lahat. Nakakalungkot lang po. Ang tangi lang po nilang tinatrabaho Duterte. Duterte lang ang kailangan trabahuhin, mga tambay. Ibang klase. Kaya hindi malayo Hindi malayo yung pumuputok talaga na nandito na sa bansa, nasa ating bansa na ang grupo ng ICC. Pagka ganito po ang nakikita natin sa DOJ Secretary, mga tambay, nakita niyo po kung gaano po sila magtakip-takip yata. Sanay na sanay yata sa hide and seek. Sanay na sanay sa taguan, mga tambay, ang gobyerno natin ngayon. Sanay-sanay sa kampihan. Ibang klase. Sanay na sanay magtago. Ibang klase. Kaya nakakalungkot po, mga tambay. Ano pa kaya ang matutuklasan natin dito sa bagong Pilipinas? Ito, batas pa lang, Batas pa lang. Ang batas, ibang klase. Ang pinoproteksyonan, yung mga sangkot sa korupsyon, sangkot sa droga, sangkot sa pagpatay. Yan ang pinoproteksyonan ng batas sa panahon po ngayon, mga tambay. Yung mga nagpatupad ng magandang batas, gumawa ng tama, pinoproteksyonan ng mga Pilipino, ang ating mga anak, siya pa ngayon ang lumalabag sa batas ayon sa kanila. Ibang klase ang ating bansa. Ibang klase na ng ating henerasyon yata ngayon. Ibang klase na administrasyon din nila ngayon. Ganito na po ba ang dadanasin ng ating henerasyon? Ganitong sistema? Nakapagtataka lang, lahat ng halos ng batas natin, kinopya natin sa Amerika. Pero pag pinatupad na, iba na ang pagpapatupad ng batas sa atin kumpara mo sa Amerika. Di ba? Dito sa Pilipinas, sa atin sa Pilipinas, nakakaalis ng bansa. Kahit yung pupuntahan mong lugar, hindi ka makakapasok. Samantalang sa Amerika, hindi nila ginagawa yan. Hindi ka makakaalis ng Amerika pag hindi ayos ang papel mo pag umalis ka. Di po ba? Pero sa Pilipinas, kahit may problema ang papel mo, makakaalis ka ng bansa. Bakit kaya? Ganun kaya? Pera. Ibang klase. Laganap yata ang suhulan sa atin. Lalo pagdating sa pera. Matindi. At syempre, may umuugong dahil baka magkabukuhan daw. Magkakabukuhan na raw kasi sa Quadcom. Ito po. Dahil nga po, napakarami po nga nagpapatotoo na yung ginagawa nilang hearing
sa kay dating Pangulong Duterte ay scripted, planado itong mga ito. Kaya kailangan po nilang magbawas o yung sinasabing star witness nila kuno ay kailangan po yata nilang paalisin para mapaganda. Kasi kung ito'y nakalusot, ano sasabihin ng Quadcom? Wala na, tumakas na eh. Tumakas dahil takot kay Duterte. Dahil sa sobrang takot kay Duterte, dahil pinagbabantaan ng buhay, kaya umalis, nagpunta ng ibang bansa. Di po ba? Kaya lang, hindi nakalusot sa Amerika, nahuli, o di, sira ang plano. Pero kung nakalusot ito, hindi na makakauwi ito. Kung nakalusot, magiging kamukha na ni Andy Bautista yan. Saka nung ni Mayor Mabilog. Nung umuwi si Mayor Mabilog, tapos na. Wala na siyang problema. Malinis na siya. Di ba? At doon ka magtataka. Isang retired colonel, mukhang maraming pera yatang naipon, mga kababayan. At talagang parang ang Amerika ay parang divisoria lang sa kanya. Kung puntahan, ilang beses nakalalabas ng bansa, napakarami yatang naipon na isang colonel, mga tambay, nakapagtataka. Kaya may posibilidad na totoo rin ang sinasabi ng driver. Yung driver bodyguard ni dating Presidente Duterte na talagang ito raw po si Garma di umano ay napakaraming kaso at korupsyon lalo raw po sa pera, mga katambay. At napakarami daw po ito na magiging kaso ayon doon sa dating driver ni dating Pangulong Duterte. Ayan po, nakakalungkot po mga katambay. Yan po ang nabalitaan natin ngayon. Ang isang secretary, Boying Rimulya. Sa kasaysayan po ng bansa, ayan po, nagkaroon po tayo ng napakagaling, ubod ng galing na secretary ng DOJ, mga katabay. Talagang siya, pagdating sa batas, parehas na parehas po sila. Walang kinikilingan dito po sa administrasyon ng bagong Pilipinas. Lalo-lalo kay Secretary Boying. Walang kinikilingan. Kaya nga po, naging malaya ang kanyang anak dahil wala siyang kinikilingan. Parehas siya. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at comment. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan nawa sa muli. Paalam. Bye-bye.